Ayan, ayun yung project na San Miguel, nakakonekta doon sa airport ng New Manila International Airport. Ang dami palang kangkong dito, pwedeng gawing kangkong chips. Malaki ba tubig dito kanina? Umabot dito? Umabot na umaga. Tapos ngayon, dalawang bangka na yung lumubog dahil sa lakas ng bagyo. Stranded? Oo nga. Kasi sa sobrang lakas ng hangin, pinadpad kayo dito. Tingnan yung stepping ko, hindi ko na makuha. Woo! Yun. Ganyan yun. Ano lang huli oh. Mga ilang kilo na rin yan. Ayos. Uy! Push! Ang suka at paminta. Simulan ng magkulitan kasama si Nuit TV. Isang maulan na hapon sa ating lahat, mga kapanalig. Ngayong araw na ito, yan 4:07 na ng hapon. Mag-ikot-ikot lang ako dito sa lugar namin. Titignan ko lang kung kamusta na mga kababayan natin dito. Yan. Wala kasi ako magawa sa loob ng bahay. Kakatapos ko lang din mag-edit. Tapos naisipan ko na umiikot lang. Hindi naman sobrang lakas ng ulan ngayon. Umambon-ambon lang mga kapanalig. Gusto ko lang talaga mamasyal habang ganito yung klima. Nung nakaraan kasi, nung nagbahaan dito, wala ako. So hindi ko nakita yung mga pangyayari na yun. Sa personal dito, baha pa rin, no? Nakita ko lang yung sa vlog ni Kuya at ang laki ng tubig. Buti nga ngayon walang ganong baha dito sa lugar namin. Sakto lang. Yan, katulad niyan. Yan, umapaw na sa... kawawa yung aso kanino to, nakawala oh. Umapaw na sa kanal. Dito sa kaya JP, baka nasa loob yun. Umapaw na sa kanal. Nakatatlong patong na ata to mga kapanalig. Nakwento ko na naman sa inyo yun. Nakatatlong patong na tong lugar namin ng tambak ng lupa para safe nga sa baha. Kaso syempre habang tumatagal, tumataas rin yung ating katubigan, kaya inaabot din. Syempre nagkakaroon ng bagyo, hindi maiwasan. Libot lang tayo. Punta tayo dun sa may likod ng school mga kapanalig. Kasi dapat yung likod ng school na yun, ibablog ko yun dati kaduktong nung blinag natin sa airport doon sa Bulacan, no? Doon sa may Taliptip. Kasi yung airport dito saka yung airport doon magkaduktong tong nabotas mga kapanalig. Isa tong barangay Tansa sa dadaanan nung papunta sa airport. Ayun yung ng San Miguel dito sa likod. Yan, pasok lang tayo dito para magkaroon lang din tayo ng vlog ngayong araw. Libot-libot muna. Yeah. Marami pa rin naman tao dito sa labas. Yung ibang nagtitinda ka lang ng ulam, hindi na nagtinda kanina dahil maulan at may bagyo. Kasi uso nga dito yung mga order lang. Meron kasi dito na grupo no? Nakwento ko na rin naman yun, na merong mga page dito na isang buong barangay namin. Tapos doon ka pwede magbenta ng mga gusto mong ibenta. Yung mga kunyari mga pagkain, ayan, kung anong trip mo ibenta. Andito tayo sa likod ng school. Ang laki na rin pagbabago nito dahil dati mababa rin to mga kapanalig at lupa pa lang. Tapos ito wala pa tong harang na to para sa baha. Kumbaga pilapil pa lang to. Tapos ito pala isdaan yung nasa right side natin. Ngayon harang na. Kasi itong kakananan ko, iskinita lang talaga to, hindi kayo pwede dumaan. Panalig, pero ngayon pwede na dumaan. Maluwag na, kasya ng isang sasakyan, dalawang motor, hindi na magkakabanggaan. Yeah. Libot lang tayo. Kanina naman yung mga barangay officials natin naglibot-libot na. Yan yung mga ni Cap Solomon. Ako talagang gusto ko lang talagang mag-ikot-ikot para may magawa tayo at silipin. Yan, eto daming water. Ano to, kangkong?
Dapat pala mapunta dito si ano, si Mojica. Josh Mojica ba yon? Ang dami palang kangkong dito, pwedeng gawing kangkong chips. Grabe. Woo! Yun lang. Mukhang malaki yung tubig dito kanina mga kapanalig, kasi ang daming styrofoam na nakakalat, lalo na sa banda doon. Ito yung binabanggit ko sa inyo mga kapanalig, na unti-unti nang dinedevelop. Hindi ko matandaan kung na-vlog ko na yan eh. Ito nakikita nyo yan. Ayan, ayan yung project na San Miguel, nakakonekta doon sa airport ng New Manila International Airport sa may Bulacan, sa may Taliptip mga kapanalig. Yan, ito, kaya tinatambakan yan. Ang ginagawa dyan, parang style MOA mga kapanalig. Tara, lapit tayo. Daming basura siguro kaninang umaga. Ano dito, sobrang taas ng tubig. Hindi talaga may iwasan dyan kasi yan nga, nakakonekta yan sa Manila Bay. So kung merong bagyo, yung kalat galing sa ibang probinsya dito napapadpad sa lugar namin. Grabe oh. Yung mga bata naglalaro na. Dito tayo. Yung nabanggit ko sa inyo kanina mga kapanalig na parang magiging style MOA to, kasi nga tinatambakan itong part ng dagat na to. So pag nangyari yun, natambakan na, alam nyo naman yung nangyari sa MOA, di ba? Tinambakan yung pinakagilid niya, tapos nilagyan ng mall, tapos kung ano-anong establishment, mga buildings, di ba? Kung ano-anong mga negosyo ang nilagay doon. Ganon din dito. So konektado tong Nabotas mga kapanalig, yung Tansa Nabotas, buong Nabotas, at ang barangay namin isa sa madadaanan papunta doon sa dulo na yan. Ayan, ay papunta na nga po sa Taliptip. So paano ba mangyayari pag nagkaroon ng airport dito? So dahil kami nga yung dadaanan, magkakaroon ng mga itatayong mga parang hotel, ganyan, katulad ng mga, hindi ko alam, casino, pwedeng maglagay dyan, at kung ano-ano pang mga negosyo yung pwedeng mailagay pag mayroon na tayong airport na pinakadaanan dito. So yun nga, magkakaroon ng mga trabaho yung mga tao dito. Pero tulad ng dati, yung blinaga natin sa Taliptip, marami ding mga kababayan natin na naapektuhan din mga kapanalig dahil nga siya itinatayo na airport, no? So katulad dito, kasi dito mga kapanalig ay maraming mangingisda. So habang ginagawa to, nawawala na yung pinakaparadahan nila ng mga bangka, katulad doon sa gilid. Paradahan kasi ng bangka yan eh. So pagdating ng araw, mapupuno na yan mga kapanalig ng lupa at tatambakan na, mawawala na yung pinaka parking area nila doon. So ayun ang pinaka nireklamo ng mga nagbabangka dito. Yun talaga ang mangyayari. Tapos yung mga ano raw ng tahong, nawawala na dahil nga tinatambakan na ng lupa. So usod tayo ng konti doon para mas makita pa natin. Hindi tayo nagdala ng drone kasi hindi tayo makapagpalipad dahil masama ang panahon. Kung gumanda man, magpalipad tayo, baka mamaya bigla namang bumuhos yung ulan, delikado yung drone natin. Wala pa akong idea kung ilang years bago matapos etong ginagawa dito mga kapanalig. Napakalaki na ng pagbabago dito sa lugar namin, kasi itong pinaka titigilan ko, dating ano lang din to, pilapil, hindi sementado. At dito mga namimingwit yung mga kababayan natin. Ayan, pwede kayo mamasyal dito. Hindi naman pasyalan as in, mas pinapasyalan pa nga ngayon kasi nga okay na eh. Dati kasi medyo masukal dito, papuntang Puluto mga kapanalig eh. Mapansin nyo hanggang dito marami pa rin mga kangkong dyan. Ayan, parang sarap mag-harvest, no? Tapos magsigang tayo. Dito, part na ng Pulo, mga kapanalig dati. Ayan, papunta doon hanggang dulo. Meron pang Sitio Pulo na tinatawag hanggang doon sa dulo. Dati may mga kababayan tayong nakatira dyan na gumagawa ng uling para sa hanap buhay nila. Pwede ka rin maligo dyan. Tuwing mahal na araw, ang daming tao dyan mga kapanalig. Kasi nga dyan sila naliligo. Yung iba pupunta sa ibang lugar pag mahal na araw, di ba? Nag-outing. Pero yung mga kababayan natin dito na ayaw na lumayo, dito lang yan, dyan sila nag-outing. Laki na ng pinagbago kasi syempre nga dinedevelop. Sabi ko nga, kung yung mga panahon na siguro kung may mga pulo pa dito, siguro ang sarap mag-vlog kasi may mga mahuhuli pa tayo dyan, mga limango, pwede tayo mag-fishing, pwede tayo magsabit ng duyan. Naalala ko pa nung bata ako, talagang tumatawid pa kami dyan. Dahil yan, yung nakikita nyo yan, tubig na yan, may mga patawid dyan hanggang dito sa mismong parang isla na malawak dyan.
Tapos walang ganong tao, pili lang yung mga nakatira mga kapanalig doon sa area na yan. May mga nag-uuling, tapos yung mga nag-aaral dyan tumatawid pa. Kawayan lang yung pinakatawiran dyan. Ito na lang yun, pero dati talagang kailangan mong tumawid ng bangka para makarating ka dito sa eskwelahan na to. Ito yung Tansa Elementary School na ngayon na-develop na rin at lumaki. So hindi tayo pwede pumasok dito, kaya hanggang dito na lang tayo mga kapanalig sa area na to. Ganito ang trip namin dati. Pag wala kaming magawa ng mga kaibigan ko, meron akong tropa So kahit dalawa lang kami, ginagawa namin dyan. Pag after ng school namin, galing ako dito sa school na to, ayayin ko yung tropa ko, punta kami dito, kakatanghaling tapat, iikutin talaga namin yan, yung buong pulo na yan mga kapanalig, dahil nga mapuno dyan, maraming bakawan, tas iba't ibang klaseng puno. Nangunguha kami ng ibon. Syempre pag bata ka, diba, marami kayong mga trip na gawin. Nangunguha kami ng mga ibon galing sa tawag dito, galing sa mismong puno, sa mga wait lang, lako lang tong ating yan, lako lang tong pinakamotor sa mismong tawag doon, sa mismong pugad. Kaya nakakatuwa. Naalala ko lang, sarap lang balikan ng pagkabata. Pero syempre talagang mangyayari naman sa atin yun habang tumatagal. Lahat ng bagay talagang nade-develop, nagkakaroon ng pagbabago. Hindi naman tayo pwede magstay sa kung ano lang yung dati, di ba? Parang sa atin lang yan, sa mga tao, kailangan natin mag-grow, kailangan natin mag-improve para mas mapaganda yung takbo ng buhay, ganun, di ba? Yung mga bata na nangunguha doon mga kapanalig sa may putikan, tingnan natin. Gusto ko sanang samahan yung mga bata. Ano kaya kinukuha nila doon? Yan, putik na kasi yan yan, mga putik na yan mga kapanalig. May bangka dito, parang na-stranded na. Sa bagay, pag umano naman yung tubig dyan kinabukasan, pwede na silang makaalis. So dito sa Pilipinas, normal naman mga kapanalig, no, sa magilid ng mga ilog natin at dagat, talagang may mga part talaga na marurumi at pinupuntahan ng basura. Katulad nga ng Manila Bay nung unang panahon na nalinis lang ngayon, di ba? Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin maiiwasan pagbagyuan. Meron pa rin mga basura na dumadating. So kaya ipapakita ko na rin sa inyo sa part na to, no, dito rin inaanod yung mga basura para nanggagaling doon sa dagat. Kasi ito bataan na to mga kapanalig Tapos ito papuntang mga Cavite na yan diretso. Yan sila kuya, nagaano sila, kumbaga nangangalakal. Kasi maraming pwedeng dito pagkakitaan, ibenta. Katulad ng mga mga bote, plastic. Yan, kung ano lang makita diyan. Dami. Kuya, kanina lang yan yung mga basura na yan? Kanina lang dumating. Malaki ba tubig dito kanina? Umabot dito? Umabot talaga dito kasi ito mga basura. Ano ba kinukuha mo kuya? Mga plastic? Chinelas naman. Chinelas na bibenta ba yan? Gagawin kong Sa lambat. tinatapos ko. Panglutang. Para mabukasan din yung basura. Oo, tama. Oo. Ayun pa lang yung kinukuha nila, yung mga chinelas para, di ba makikita nyo sa lambat, may mga may mga nilalagay na goma para lumutang. Meron din tingga doon sa ilalim. So yung kinukuha nila kuya, yung goma para doon sa, ano ba tawag doon kuya? Pataw. Pataw. Oo. Parang kilala kita kuya, taga dyan ka lang din ba? Ako yung nagagawa ng lambat. Parang nakausap na kita noon. Yung asawa ko na po. Oo, si kuya nga. May nagkukunan ng lambat doon. Oo. Okay. Isa kasi bumili ko. Oo. Yung ako ko na nagagawa. Oo, tama. Tapos binibenta nyo rin? Bali yung bumili nagpapagawa ang ang bumibili sa akin. Kayo gawa lang talaga? Oo, okay. Kasi sayang Oo. Tsaka dami rin kahoy dito, tsaka kawayan, no? Yung mga kahoy na yan, no? Mga lalaki niyan. Kung iba-iba yung makukuha nyo dito. Kasi yung mga berde na na yan, katulad ng mga Mountain Dew, hindi naman yan na hindi naman yan na bibili mga kapanalig. Kaya nai-stock lang dito sa mga gilid-gilid. Yung mga green na yan. Ano tayo dito? Katulad ng mga green na to. Yan, hindi to nabibili mga kapanalig sa junk shop. Kaya nai-stock na lang. So iba ginagawa dito, iniipon. Lalo na ngayon na magbe-bear mats, ginagawa nilang parol. Ganyan, ginagawa nilang decoration sa bahay.
At kung ano-ano po yung mga mapagtripan nila na gawin dito. Syempre mga tao matalino yan, maraming artist, maraming alam na gawin, malikot ang utak. Ayun, dami yan, no? Di talaga may iwasan eh, normal na sa ano, lalo hindi lang naman dito, sa ibang lugar din mga kapanalig na malapit din talaga sa dagat, na talagang pagbagyuan, ang daming basura. Sabi ni kuya, may 5 bangka daw na umalis kanina umaga. Tapos ngayon, 2 bangka na yung lumubog dahil sa lakas ng bagyo. Grabe. Biro nyo yun, hindi talaga biro yung bagyo. Saan sila na ano, pumunta? Naik Cavite. Naik? Cavite. Layo. 5, so 2 na yung lumubog, 3 na stranded. Yung isang piloto, hindi ko nakikita kung ano nangyari. Yung isang piloto di pa nakikita. Naku po. Sabi niya, di ba yung masira na yung bangka, Wag lang mamatayan. yung manlalaot namin. Oo, wag lang sila mawala o malunod, di ba? Grabe. Ayan oh. Yan lang talagang problema pag masama na talagang panahon. Nakipagsapalaran sila kahit masama panahon. Bakit nila ginawa yun, kuya? Siyempre, sigaw na sa pagkain. Oh, okay. Siyempre hanap buhay, no? Gusto nilang may makain, gusto nila magkaroon ng pera. Oo. So kahit bagyuan, akala nila nga na hindi lalakas, lumabas pa rin sila. Tuwing anong oras lumalaki tubig dito, kuya? Bali sa morning mga 5 AM. Pwede na makalabas tong bangka na to. Oo, hindi talaga siya maandar. Hindi, mga umaandar yan, mga lumalabas din niya. Kaso na, yan puno sila lahat kanina dyan. Kaya dito na stranded. Oo, hindi, bumagalbal na. Hindi na kaya ng alon. Pinadpad lang sila dyan. Diyan na sila pinagpad. Taga saan to mga to? Kahit mga nagkakabiyayan. Kasi may yung up and down na puti na yun. Doon lang sila. Doon sila dapat pupunta, kaso napadpad dito. Taga ano sila, San Roque, tama? Kung ako nagkakamali. Puntahan natin sila. Na-stranded dito sila, kuya. Malalim ba to? Hindi. Medyo putik. Putik. Ayun ba nga, kuya? Taga saan kayo? Sa Tangos? Malapit lang pala. Doon lang sa kabila. Isang bangka lang. Na-stranded kayo dito? Na-stranded? Oo nga. Kasi sa sobrang lakas ng hangin, pinadpad kayo dito. Grabe, hindi na sila makakaano kasi. Buti may mga ganyang space. Buti na tiyempo kayo sa medyo magandang pwesto. Hinukay nyo? Hinukay? Ganyan na talaga? Ayos sarap sana lumapit. Taga-Tangos sila, yung Tangos mga kapanalig dyan lang sa kabila. Tatawid ka lang ng bangka. May tawiran kasi dito tinatawag na 5, 6, ganyan. Tawiran. Kasi ito yung Tansa, sabi ko sa inyo, parang isang isla lang din to. Hindi kayo makakapunta dito pag hindi kayo dadaan ng isang tulay dyan sa Hulo Malabon. Pero pwede rin naman kayo tumawid ng bangka. Pero kung may mga kotse kayo, hindi kayo makapunta dito kung hindi kayo dadaan sa tulay. Yan. Laki ng bangka nila, kuya. Hanggang bukas na kayo dyan, kuya. Hanggang bukas na kayo. Hanggang bukas na sila, kuya. Tingnan nyo, nakalusong na tayo sa tubig. Balik na tayo. Yan, ganyan po dito sa amin. Pinapakita ko lang yung yung talagang nangyayari pag bagyuhan. Normal naman talaga. Salamat, kuya, dito na ako. Puntahan sana natin sila, kaso nga lang, tignan nyo naman, ngayon palang hirap na ako humakbang. Saka hindi tayo nakapang outfit ngayon na panggera talaga. Tingnan yung stepping ko, hindi ko na makuha. Woo! Yun, tingnan yung putik ko. Pag pumunta kasi tayo doon, sobrang putik niyan. Hindi tayo makakarating doon. Tangos pa sila. Mga lang din, Nabutenyo lang din mga kapanalig. Mga kababayan natin dito sa Nabotas. Buti nga tumila-tila ngayon, kuya, no? Oo. Dito na ako, kuya. Salamat. Sana marami kang makuhang dyan. Baka mamaya may mga ginto-ginto pa. Nilibot ko lang kayo dito. Sa mga susunod na panahon, makikita natin to. Yung tinutukoy ko sa inyong daan dito, konektado sa airport, mga kapanalig. Iniisip ko nga lang din, ano ba yung mga lugar na malapit sa
airport dito, Las Piñas, mga ganyan, Parañaque. Siguro yung nararanasan nila na medyo maingay sa part na pag may bababa o tataas na aeroplano, baka ganun rin mangyayari dito sa lugar namin. Hindi ko alam, no? Hindi ko alam. Tingnan, hugas muna tayo dito. Hugas tayo. Hugas muna. Hello guys. Namamasyal pa sila, oh. Nagde-date sila kahit bagyuhan. So after natin makipagkwentuhan doon at makipagdaldalan, mga kapanalig, dito naman tayo kay kuya kasi nanguhuli sila ng isda, oh. Ano tawag dyan sa hawak mo, kuya? Ayun ba yung dala? Ano? Yung hinahagis na ganun. Tapos pag nakatiyempo ng isda, huli. Ayun, dapat magaling kang humagis dyan kasi kung hindi ka rin makakahuli. Tingnan natin kung paano maghagis, kuya. Baka isang hagis, ubos lahat ng isda dyan, eh. Mukhang matindi to si kuya, eh. Naghagis, ubos lahat? Oo, ubos lahat ng isda. May pang ulam na, may pang pulutan pa. May pagkarga. Yun! Ganyan yun. Maliit pa nga yung kay kuya, sa iba malalaki, no? Yung mismong bilog. Taga dyan lang din kayo, pre? Doon kami sa Rira? Ha? Malabon. Ah, sa Malabon? Ah, namasyal lang din kayo dito? Ano, masyal lang din pala sila dito, mga kapanalig. Ayun. Kumbaga sa pag tayo, dadayo tayo ng Dampalit. Sila naman dadayo dito sa ano, sa lugar natin. Kasi may ganito rin sa Malabon, eh. Yung ano, Dampalit Mega Dike. Walang huli? Walang huli. Siguro maingay tayo. Kailangan siguro wag tayo maingay. Layo-layo tayo konti. At least nakita natin kung paano sila nang huli. Ito, makikita nyo, palaisdaan to. Hanggang ngayon, ito na lang yung matibay na natitirang palaisdaan dito. Dati kasi, ito palaisdaan din to, mga kapanalig, nung elementary ako. Diyan nga ako nag-aaral, di ba? Hanggang ito, dyan hanggang doon. Yung pabahay na yan, puro palaisdaan yan, mga kapanalig. Ngayon nga lang, nagkaroon na ng pabahay. Yan, natayuan na ng mga bahay. Tapos katulad nga na ito na magkakaroon ng airport, tinambakan na. So ito na lang yung palaisdaan dito na nag-iisa na matibay, pagkakaalam ko. Kung meron man, doon na, bandang dulo na, hindi na siguro sakop na itong pinakatansa. Nandito tayo ngayon sa Tansa 2, mga kapanalig. Tansa 1. Ayan na. Tignan natin, baka meron. Sana meron ng huli. Sa gilid-gilid dyan, eh. Walang huli. Mukhang malas tayo, layo tayo sa kanila, hindi sila makahuli. Salamat mga pre, ha. Hindi sila makahuli. Yan lang. Tinignan lang natin kung ano yung mga nangyayari dito. Walang gaanong pumapasyal dahil nga maulan, masama ang panahon. Hindi ko kasi alam kung kanino to, eh. Kung kaninong area tong ano na to, palaisdaan. Etong papasok sa ginagawang ano, daan papunta sa airport. Hindi na tayo pwede dyan, masisita na tayo. Ano na tayo, balik na tayo papunta doon. Silipin natin kung ano pa yung mga nangyayari. Papakita ko rin sa inyo yung pabahay dito na dating palaisdaan, pero ngayon naging pabahay na ng mga taong galing dito sa kabilang kababayan natin, mga Nabateño din. At hindi ko pa alam yung iba kung saan mga nagmula. So halo-halo na rin po yung mga tao dito sa area na to. Tara. So papakita ko sa inyo yung pabahay. At alam ko namang nakita to ng iba na talagang nakasubscribe na sa akin nung unang-una pa lang. Napakita ko na yan, itong mga bahayan na yan. Ang lawak niyan. Tara. Ay, may huli na pala, oh. Ay, may huli na pala, bossing, no. Parami natin, oh. Pwede pa ano, kuya? Ayan, dami na nilang huli, oh. Mga ilang kilo na rin yan. Ayos. Mukhang mapupuno nyo yan, ha. Puro tilapia pala halos. Tanaka. Alright. Nakahuli rin pala sila. Akala ko zero yung ano nila, yung huli. Hindi naman katawa. Punta na tayo dito. Dito marami akong kamag-anakan dito, mga kapanalig, no? Yung mga dog town, yung mga ano natin, mga talagang sumisikat ngayon na grupo ng mga rapper.
dito sa lugar namin. Ayan, dito rin sila Solomon. Yung mga kaklase ko nung high school dito rin halos nakatira. Marami akong memories dito sa lugar na to mga kapanalig. Kasi pag nagpa-practice kami dati nung mga classmate ko, dito kami pupunta kasi napakalawak ng lugar na to. Wala pang halos mga bahay-bahay. Wala pang talagang wala pang ibang tao, yung gano'n. Kumbaga puro taga-ano lang talaga to, mga taga-Tansa lang dati. Pero sabi ko nga, dahil nagkaroon ng pabahay dito, iba-ibang tao na yung magkakasalamuha. Ay mga taga-ibang mga taga Tangos, tama ba? Oo, San Roque. Yan, may mga bago na pala dito, nanibago na ako. Yan, dito tayo. Ito po yung pabahay. Dito nagtatrabaho si Kuya Boy sa pabahay. Siya yung nagdidisiplina sa mga tao dito. May mga rules kasi dito. So sila yung pinaka-admin. Ewan ko lang kung dito dito, meron kasi dalawa tong pabahay na to. Ikutin natin. Ito. Yan. Dati puro pala isdaan lang to. Kaya talagang tinambakan nila para maging pabahay para sa mga kababayan natin. Ito ang taas ng pinaka wall dito para sa tubig. Ayan. Nasaksihan ko kung paano gawin to dati mga kapanalig. Kung paano umpisahan. Yan, okay, may mga tropa na tayo. Alright. Yung mga basketball ayos yan, sarap ng trip niya. Habang umuulan naglalaro kayo ng basketball. Yan, ang ganda na rin dito. Dapat lang talaga alagaan to ng mga nakakuha ng bahay dito, yung mga nakatira, para hindi pumangit, 'di ba? Kaya dapat alagaan nila. Yan, dito paikot. Nasaksihan ko yan kung paano gawin, mga kapanalig. Nasaksihan namin to, yung mga magtotropa. At ngayon may mga nakatira na. Ito yung pinaka-prinsa dito, na dito kami naliligo. Dito sa likod na yan, mga kapanalig, dyan na yung papunta ng Dampalit Mega Dike. Makikita mo na yan. Ito pagpasok mo na ganyan dyan. Pero walang daan dyan Ay, sila mga mama. Pwede makiraan. Makikiraan lang Hello mga hello. Yung mga tropa natin dyan. Makikiraan ayos pala, kahit may bagyo naglalaro pa rin sila ayos. Ayan, paikot na to. Dati mababa lang to mga kapanalig. Ang dami ko ring memories dito. Ito yung pinaka talagang daanan lang yan. Tawag dyan Tilapil. Kasi ito yung dinadaanan ko, tubig lang din to. Kaya nasaksihan ko itong paano gawin mga kapanalig Ngayon ang dami ng mga Ito yung pinaka mismong gumawa sila ng palengke. Nasaan na ba yun? Doon. May mga rin pala dito. Kumbaga may na sila dito, isang community. Kasi meron ng palengke dito. Hindi ka na pupunta pa ng Hulunduan para mamili. So meron ng mga tindang baboy dyan Ayan, may mga na rin dito. Sila Solomon, nandoon mga kapanalig yung bahay nila. Kaya pag talaga nung bata kami dito, lagi kami tumatambay. Kaya napakalaki na ng pagbabago nito. Nakakatuwa lang. Dahil kumbaga naabutan namin kung paano umunlad yung lugar na to. Ayan. Si Kuya Boy ang isa sa nagpapatahimik sa lugar na to mga kapanalig. Admin, kung di ako nagkakamali. So nalibot na natin. Pwede na tayong eto barangay. Barangay na pala ito Barangay Tansa 2 na to Dahil lang dito. Pag doon 1. Dami pang ginagawa ng mga buildings. Mga pabahay din yan. Alright. Labas na tayo, labas. Dito na tayo. Ayan, dito ang labas natin yan. Nandito halos lahat ng kaibigan ko. Ikot. Obya. Dito na tayo. Paikot lang naman yun yung ginawa natin kanina. Dito yung labas nun. Oh yeah. So merong inuhukay dito. Hindi ko alam kung para saan to. Siguro para sa kanal to, na nakakonekta doon sa pabahay, para mas maganda yung daloy ng tubig. Yan.
Mahaba rin dito. Pagkakaalam ko si Kuya Boy dito eh. Dito sa pabahay na to sa kabila. Ito kasi mas bago to. Mas bago tong pabahay na to kaysa doon. So dito ata si Kuya Boy mga kapanalig, no? Dito sa area na to. May tinatayo pang bagong building. Hindi ko alam kung pabahay pa rin ba yan. Oo, na project ng nabotas. Bagay, tanong natin kay Kuya Boy kung ano ba yan. Ayan, may building na tinatayo dito eh. Nandito na tayo sa school ko. Yung tinuro ko sa inyo kanina, Tansa Elementary. Ito naman, Tansa National High School. Tapos ang dami na rin nagtatayo dito ng mga Alpha Mart. Yan, meron na nga doon Dali. Kumbaga unti-unti na nga nagbabago yung lugar namin. Nagiging ano na siya, nag-e-evolve na kumbaga. Grabe, wow, meron na ditong ano, Suzuki 4x4. Yan, magandang ipang van life. Kaso yung kanya ano lang, pati yung likod. Go, go. Libot-libot lang tayo. Tingnan natin kung may pasok ba ngayon. Oh yeah. Hoy, hello. Wala atang pasok ngayon. Nilibot-libot ko lang kayo para masaya. At meron din tayong content ngayong araw. Ang dami na rin ang mga nadagdag na ano dito eh, mga tindahan. Nung maliit pa ako, mga pili-pili lang yan eh. Kakatuwa naman. Liko na tayo dito. Magka-shout muna ako ng pera kasi wala akong hawak na pera. Ang hirap minsan ng walang hawak. Oy pre, ang hirap ng walang hawak na pera minsan. Hindi pala minsan, madalas din pag wala kang hawak na pera. Kaya magka-shout muna tayo para mamaya pag sinundo natin si Budang meron tayong cash. Yeah. Cash out, cash out, cash out, baby. Dito ang cash outan natin. Woo! Pwede magpa-cash out? Meron? Cash out tayo. Oh! Kayo na naman! Yung pusa mo? Hindi nga eh. Hindi nyo ba nakita? Hindi na eh. Grabe. Kawawa naman. Saan kayo galing? Dahil umikot lang kami. Ah, umikot lang kayo? Opo. Kala ko may bagyo na. Nag-iikot-ikot pa kayo ah. Naliligo kami dyan. Ah, naligo kayo? O sige, ingat kayo ah. Baka magkasakit kayo. O bati mo, bati. Alright. Hello. Yun oh. Nakapag ano na tayo oh. Money. Pwede pa tayo mag-ikot-ikot. Lagay lang natin cellphone dito. 4:45 na ng hapon. Sakto to, mamaya pag uwi natin kukunin ko lang yung helmet ni Budang. Tapos susunduin na natin siya. So siningit ko lang talaga yung vlog natin dun sa may likod ng school, sa may ginagawang airport nga, para mamaya wala na rin tayong gagawin. Susundo na lang tayo kay Budang. Oh yeah. Happy Fiesta. Ito yung sinasabi ko sa inyo, may bagong tayo dito na ano, yung Dali. Ayan, Dali. Ah, diba? Oh. Ibang-iba na yung lugar namin. Meron na rin Cebuana dito. Sa Cebuana, Luwelier, damang-damang pera padala. Yes. Oh yeah. Ito naman yung pinaka-center namin dito. Ayan. Nung naalala ko, nung unang gout ko na sobrang lala, na hindi na ako makalakad, dito ako nagpagamot. Dito ako binigyan ng gamot. Gumaling ako. Napakagaling talaga dyan mga kapanalig, no? Sa aming clinic. Hanap tayo ng mga pwedeng i-food trip dito. Parang nagugutom ako eh. Libot-libot na tayo ng Tansa habang hindi pa tayo nauwi sa Kalaka. Oh. Walang nagtitinda na mga food trip ngayon dahil maulan. Mag-aalas 5 pa lang naman. So hanap muna tayo ng mga kainan ng lugaw na may etlog. Aga pa naman oh. Ang labas naman ni Budang ay 6:30. May oras pa tayo para kumain, para habang tayo bumabiyahe mamaya busog na tayo.
Hindi nakukulo-kulo ang ating tiyan habang bumabiyahe tayo sa EDSA at nakikipagsabayan sa malalaking sasakyan. Tama? Opo. Okay, hanap tayo. Ganito lang ang trip kong gawin ngayon eh. Libutin ang tansa, ikwento kung anong pwedeng ikwento, at kung anong mga karanasan ko dito. Ang dami ko pang hindi nakakwento sa inyo. So mga susunod na panahon na, baka kasi maubusan tayo ng content dito eh. Ang dami ko pang hindi nakakwento sa inyo. Mga susunod na panahon na. Balik lang tayo dito sa may school, kasi dito kami kumakain ni Budang ng lugaw. Lugaw. Sana meron siyang tinda. May lugaw pag wala ng lugaw. Kaso may kumakain. Yun lang, naunahan tayo. Lugaw. Standing ovation. Standing ovation. Pwede na yan. Lugaw nga po. Bagay na bagay sa malamig na panahon ang lugaw. Saka itlog. Kain? Apo, kain. Pwede ba kumain? Okay lang. Dito kami kumakain ng lugaw eh. Yan eh. Sarap niya. Siguro po. Pwede pa. Oh, hi muna kayo. Kanina pa sila nakatingin. Sabi niya, nagbablog yun. Oo, ayan na. Nahiya tuloy. Nahiya yung mga chikiting natin. Ang bango na naman ang helmet ko, kakalaban na. Kain tayo lugaw. Suka. Uy! Uy! Ate, ang luwag ng takip ng nyo? Nabuhos po sa lugaw ko yung lahat ng suka. Buti na lang mahilig ako sa suka. Paano po yun na may butas? Yan yung asin ko nga. Oo. Baka may... Sabi ni Kuya, sakto sa vlog. Di, okay lang yun. Mahilig naman ako sa suka eh. So bali, ito ang suka, lugaw with suka. Suka yan, sir. Nilagyan ko talaga ng kunting suka. Okay. Masarap naman po siya. Sarap pa din. Buti na lang hindi purong suka daw, sabi ni nanay. Buti na lang, I love vinegar. Simot, sarap. Ang sarap po, binabalik-balikan ko ato eh. Pangalawang beses ko na kumakain dito. Pangalawa pala? Hindi po dati, nung bata pa ako, dadaan na ako dito eh. Pero wala pa yung lugawan nyo. Oo, bago. Bago na po ba kayo dito? Di, sir, tagal po na dito, sir. Ah, dito na po kayo talaga? Opo. Dito na po kayo, lumaki? Dito na ako nagkapamilya, kaya lang, dati po wala akong pwesto, bahay pa, pa lang po to. Ikot-ikot ko lang ako dito sa... Nakapangasawa po kayo ng taga-Tansa? Ha? Nakapangasawa po kayo ng taga dito? Hindi, probinsya, kaso lang dito po kami nakatira sa may Bicol area. Opo. Ilang years na po itong lugawan nyo, tita? May isang taon na, pero ang mami po, matagal na po to. Dinagdagan nyo lang ng lugaw? Dinagdagan ko lang po. Buti, dinagdagan nyo ng lugaw. Ilang taon na kayo, tita? Parang ang bata nyo pa kung tignan. Hindi po, senior na ako. Senior pa rin ha? May asawa pa ho? Opo, yun po yung asawa ko, nagdi-deliver po ng ano. Ito si tatay. Tulungan po kayo sa negosyo ha. Ang sipag Nililibang ko lang si tita kasi mamaya paalis na tayo, di pa tayo nagbabayad eh. Kukuha lang ako lang dito lang po. Oo. Kasi pangalawang ko na dito eh, kain ko ng lugaw kung sarap. Pero hindi lang ata, parang pangatlo na. Kasi nung una, nagpapalakad kami ng aso ni Budang. Dito kami napadpad. Eto tita, ano po yan? Isang lugaw, isang tokwa, isang itlog, may kasamang suka at paminta. Kasama ba yon? Isang lugaw, isang itlog, 30. 30. Tsaka tokwa. Tokwa, plus 12, di 42. Tsaka 50 butil na paminta. Paminta. Para radyo Louie TV sa YouTube. Ay, sa YouTube. Louie TV. Louie TV. YouTube po, hindi Facebook ha. Okay, sir. Okay. Ano po yan? Louie TV I-search ko yan, sir. Okay. Salamat po. Sir, ano yun? Ha? Okay na. Salamat. Salamat. Uwi na tayo, daldal talaga natin. Kasi Louie
Louie TV ah. Oo. Louie TV bossing ah, para mapanood nyo. Hindi ka na bumalik kay Idol Jasper. Ay, babalik ako doon. Dapat pabalik na ako ngayon, may bagyo lang eh. Nagtatandem niya eh. Salamat ah. Nakakanood ka pala. Salamat. Ano pangalan mo, pre? Gio. Ha? Gio Rose. O, shoutout kay Gio Rose. Siya ang saksi kung paano natapon ng suka. Salamat, salamat. Tara. Kilala pala tayo ni Kuya. So, nakabuo na tayo ng vlog. Ganun-ganun lang. Libot lang tayo sa tansa. O, tapos tingnan natin ko. Balik po kami. Balik daw kami. Sa sunod, dadamihan natin order kay ate. Yung mga taga-tansa, kumain kayo ng lugaw dito kay tita, napakasarap. May discount pa. May discount. Mami Lugaw. Dito lang yan, sa tapat ng Alpha Mart. Yay! Uwi na tayo! Nakatuwa yung gano'n, yung tao sa paligid mo na tahimik lang sila, pero magugulat ka na lang sa huli na kilala ka pala nila. Katulad ni Kuya kanina, tahimik lang siya sa gilid, hindi siya masyadong kumikibo. Yung pala kilala niya ako, tsaka si Idol Japper Sniper, na maganda raw yung tandem namin, kaya nakakatuwa talaga. So ngayon pauwi na tayo sa Champaka dahil tapos na ang mission natin. Let's G! Yung mga ganun-ganun lang, malibot-libot lang tayo, nakakatuwa. Yeah. Ayos naman mga kababayan natin dito. Hindi naman masyadong na apektuhan itong tansa sa bagyo. Kaya sana wag na lumakas kasi sabi ngayong oras na to, kanina tanghali yung pasok ng bagyo. Ang kaso nga lang ngayon, nararamdaman natin na parang humihina na siya. Pero hindi ka pa rin sure, baka mamaya biglang lumakas. Kaya dapat maging ready tayo. Ang bagyo kasi ano yan, parang tridor. Hindi pala, parang tridor talaga yan. Kasi bigla-bigla na lang yan lumalakas. Biglang lalakas, biglang hihina. Di ba? Kaya dapat lagi tayong handa. Iba na ang handa, sabi nga nila. Iba na ang may alam. Bira tayo. Nakapangulit na tayo dun eh. So dito muna tayo. Hindi ko na ipapasok tong motor. Kasi mamaya lalabas ko rin to eh. Hello. Hello. Ano gusto nyo lumabas? Nakapag-vlog na ako. Mamaya susunduin naman natin si Mama Budang ha. Alis muna kayo dyan. Alis. Pasok. Nandito na tayo sa bahay mga kapanalig at meron na naman kayo nalaman sa lugar ko, no? Kaya ayun, at sana na-enjoy nyo yung simpleng vlog natin sa pag-iikot ng dito. Maraming salamat dahil nakarating kayo dito sa dulo ng video. Magkita-kita na tayo sa next update. I love you all mga kapanalig. Lahat tayo mag-iingat dahil merong bagyo. Bye-bye. Simulan ng magkulitan kasama si Louie TV.